Nag-i-struggle ka ba sa sexual lust? Dumaan din ako dyan for how many years. And I was so addicted to pornography and ini-entertain ko yung sexual lust sa katawan ko. But by the grace of God, with the help of the Holy Spirit, through my leader, my mentor, na-overcome ko yung sexual lust sa katawan ko. And today, I will share with you how to overcome sexual lust and watching pornographies. I-share ko sa inyo yung 5 mahalagang bagay kasi ito yung pinakang foundation niya. Kumbaga kapag wala tayo nito, kahit anong tips yung i-share ko sa inyo, mababaliwala. Para lang tayong nag-no puff challenge pero hindi naging effective. So bago tayo mag-start, let's pray muna. Heavenly Father, right now we are asking for the Holy Spirit to come with us, to guide us, give us a knowledge and wisdom, give us a courage, God, give us strength to overcome these temptations, this lust of the flesh, God, and help us to overcome this. Holy Spirit, be with us, change us, transform us in the name of Jesus. Amen. Okay, let's go to the number 1, and this is the most important thing na kapag nakuha natin to, kahit di nyo natapusin tong video na to, goods na, enough na. Okay, so number 1 is self-control from the Holy Spirit. Self-discipline is so important and it is part of our self-discipline. But what makes it very important is the Holy Spirit. We need to involve God in this process of changing and transformation. May mga tao din naman na may self-control na hindi galing sa Holy Spirit. So nagawa naman nila yung challenge, nagawa nila yung no puff challenge. Nagawa nilang hindi kumagat sa pornography for weeks, a month, and after that, babalik ulit sila. So ang nangyari, parang pinatunayan lang nila na kaya nilang i-take yung challenge para lang may masabi na meron silang self-control. But that's not the idea of self-control. The true idea of self-control is eternal, or something that never ends, something na walang katapusan, something na hindi natatapos. So hindi matatawag na self-control yung 1 buwan lang silang tumagal para hindi manood or hindi mag-puff. Let me explain to you the idea of self-control. In 1 Corinthians chapter 13 verse 8, sinabi doon na ang love never fails. So ibig sabihin everlasting, hindi natatapos, walang hangganan, eternal. So love yung tinutukoy dito. Ngayon para mas maintindihan natin, basahin naman natin yung Galatians chapter 5 verse 22 to 23. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Kung titignan natin, ginamit yung word na fruit. Pero yung fruit, walang S. Kumbaga, singular term yung ginamit. Pero pag binasa naman natin, ang dami niya. May love, joy, peace, patience. So, anong ibig sabihin nito? Wrong grammar ba si Bible? No, kasi kahit tignan natin yan sa ibang translation, singular term lang talaga yung ginamit. Kahit sa Tagalog, fruit lang yung ginamit. Bunga. Hindi sinabing fruits or mga bunga. So, ibig sabihin, from love hanggang sa pinakang huli, which is yung self-control, iisa lang sila kasi singular term yung ginamit. Ngayon, nung binasa natin yung love sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8, yung love daw never fails. Kung hindi pala pumapalya yung love, hindi natatapos yung love, since kaisa nung love, yung self-control, at yung iba pa, yung joy, peace, patience, hanggang self-control, ibig sabihin, hindi rin natatapos itong mga to, especially yung self-control. Self-control never fails dahil iisa lang silang bunga ng Holy Spirit. So if you have the Holy Spirit, which is the eternal God, magkakaroon ka rin ng self-control na hindi basta-basta natatapos. So ang true nature po ng self-control ay hindi natatapos, hindi ito pansamantala lang. So wag natin linlangin yung sarili natin na meron akong self-control, nagawa ko siya for 1 month. Hindi matatawag na self-control yun. Kasi once na meron ka nitong self-control na to, it will last. So ask yourself these 3 questions. 1, is the Holy Spirit with you? Number 2, if the Holy Spirit is with you, do you practice self-control? Number 3, kung hindi mo pa napapractice yung self-control, are you ready to be disciplined? Like I said kanina, kapag meron ka nitong number 1, goods ka na, enough reason na yan. Because si God na mismo, yung Holy Spirit na mismo yung nasa iyo. Pero kung gusto mong mag-continue sa discipline, kung gusto mong magpa-disciple, I will share with you the number 2. And that is find someone that will help you, will guide you. Find a leader, a mentor, a coach. So in order for you to overcome sexual lust, kailangan merong nagga-guide sa'yo, may nagbabantay sa'yo. Mas may authority sa'yo para kaya kanyang pagsabihan, kaya kanyang bawalan, kaya kanyang pagalitan. Yung tipong madidisiplina ka talaga. And syempre kung lalaki ka, find a leader na lalaki din. Kung babae ka, babaeng leader yung hanapin mo. Hindi pwedeng opposite gender. And all I'm saying is you don't have to do it alone. And in fact, you can't do it alone. You need someone
that can help you and will guide you. And that's the reason why you're here watching this video, kasi kailangan mo nang may mag-guide sa'yo. You are seeking for advice. Ngayon, kung walang available for you, kung wala kang mapagsabihan, wala kang malapitan, just feel free to message me. Ilalagay ko sa description yung pangalan ng Facebook ko and yung TikTok ko din. So, pwede kang mag-message dyan. And yeah, mahalaga na may nag-guide sa'yo para meron kang instruction na makukuha as you overcome sexual lust. And sa next video, gagawa ako ng mga ways kung paano natin ma-avoid yung temptation, especially ng sexual lust. So that's the number 2, and ngayon sa number 3 na tayo, which is isa sa pinakamahalaga na dapat alam mo. And that is, God can forgive you. Kung nag-i-struggle ka dahil paulit-ulit ka na lang bumabalik sa ganyang klase ng kasalanan and feeling mo nakagawa ka ng pinakamalalang sexual immorality, well, let me tell you this, God can forgive you. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng guilt and shame because napatawad ka na, Jesus died for your sin. And all you need to do is just ask for forgiveness and repentance. And wag mong iisipin na babalik ka na naman after mo mag-sorry. Kasi the more na iniisip mo yan, the more na babalik ka talaga dyan. Wag mong i-meditate sa mind yung kasalanan na nirepent mo na. Instead, i-meditate mo sa mind mo na napatawad ka na and God can transform you and you can start a new life right now. Number 4 on how to overcome sexual lust is to understand the heaviness and effect of sexual lust. Maraming tao, hindi ganun kaseryoso ang tingin sa lust. Kumbaga, para sa kanila, simple lang naman tong kasalanan. And hindi rin nila siniseryoso yung pag-iwas dito or kung paano to ma-overcome. Pero i-share ko ngayon sa inyo kung ano yung dalawang epekto ng sexual lust sa buhay natin. Ang unang maapektuhan ng sexual lust sa buhay natin ay ang eternal life natin. Kapag binasa natin yung 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, sinabi doon na walang parte sa kingdom ni God ang mga taong namumuhay sa sexual immorality. You see, dahil lang sa sexual lust na napabayaan, nawalan tuloy ng buhay na walang hanggan. Overcoming sexual lust is a serious thing. And the second one is, dahil lang sa sexual lust na napabayaan, mas tumindi ang generational curse. Lahat tayo pamilyar sa kasabihan na namamanang ugali. Let's say for example, yung tatay babaero, somatic yung anak, babaero na rin, namamana daw yung ugali. Now, i-correct po natin itong kasabihan na to. Tama naman na may namamana. Ang tawag po dito is generational curses. Napapasa po yung curse. Yung kasalanan ng ancestors na ipapasa sa mga next generation na lumilitaw sa lahi nila. Pero i-correct po natin, hindi po ugali yung napapasa. Pangalawa, yung pagiging babaero or yung sexual lust, hindi po siya parte ng ugali ng tao. Yung evil spirit po yung nagtatransfer sa next generation. So kung sa ancestors natin merong spirit of lust, mapapasa po yun sa next generation. And marami pong epekto ang spirit of lust. Dito nagsisimula yung maagang nabubuntis, yung membro ng family, nagkakaroon ng kabit, uso yung live-in, nagkakaroon ng broken family, naghihiwalayan. Yan po yung mga epekto ng lust. Nauuna kasi yung tawag ng laman kumpara sa totoong pag-ibig. Now, kung ayaw nating maipasa ito sa next generation, sa susunod sa atin, kailangan sa atin palang maputol na natin yung curse. How to overcome sexual lust? We have to understand the heaviness and the effect of this curse. We must cut off the curse na matagal lang nakabind sa family natin. So paano ba ito makakat? Kailangan magsimula sa atin. We have to overcome this. Kung yung family member natin or yung mga side natin nahihirapan sila, at least tayo ang magsimula. Tayo ang magsample at wag na natin lakaran or sundan yung ginagawa nilang mga kasalanan. Tandaan natin, hindi natin ma-overcome ang isang kasalanan kung hindi natin ito seseryosohin. And the last thing, number 5, on how to overcome sexual lust is you have to remind yourself na hindi nakakatulong ang sexual lust sa atin. After ba natin manood ng porn, after ba natin gawin yung masturbation, na-solve ba yung problem natin? Alam nyo kung ano yung nangyayari? Dinadagdagan lang nito yung intensity ng sexual lust sa katawan natin. And dinidistract tayo ng sexual lust sa kung ano yung dapat natin gawin. Dinedefocus nyo tayo sa mga solution na dapat na ginagawa natin. Dinidistract tayo ng sexual lust doon sa mga bagay na ginagawa natin. And yung sexual lust, ginagawa niya tayong mahina at pinapakita niya na hindi natin kayang kontrolin ang sarili natin. Pinapamukha sa atin ng sexual lust na merong kulang sa buhay natin at makukompleto lang yun kapag pumasok tayo sa iba't ibang uri ng relasyon na wala sa panahon. But in reality, tayo ang unang nabiktima ng sexual lust, and kapag pumasok tayo sa isang relasyon, yung karelasyon natin yung magiging next na victim ng sexual lust. We have to remind ourselves na maraming masisira ang lust. Ang relasyon natin sa tao, sa kapwa, at ang relasyon natin sa Diyos.
And these are the 5 things na kailangan alam natin sa kung paano natin ma-overcome ang lust. Like I said, kahit na magbigay ako ng tips dito, magbigay ako dito ng mga payo, kung wala itong 5 foundation na to, bali wala. So bago natin gawin yung iba't ibang klase ng payo, yung iba't ibang method sa kung paano ma-overcome yung lust, i-meditate muna natin itong 5 ito, and I hope na nakatulong sa atin ito. And if you wanna know more and learn about how to overcome sexual lust, mag-stay ka lang sa channel na to and see you sa next video.